breed ng aso, si Scooby-Doo. Go! Hindi ko alam. Spanish breed. Hala. Napipi ko na. Oy! Palakpakan naman dyan! Hello mga ka-Unleash! Welcome to the first ever online game show about pets na para sa mga pet owners and animal lovers. Ito ang Pet Grabe naman ang grabe, alam mo ba, na-trending na naman ang ating mga episodes sa lahat ng social media. Galing! Grabe! Mahusay! At syempre, marami pang nagme-message para maging players natin. Talaga? Yes! Pati sila Katy Perry, si Taylor Swift. Ayun o! Yung best friend ko si Rihanna nag-email. Grabe! World class! College friends ko si Beyonce, si Miley Cyrus. Yes, hi guys! At syempre, si Ate Yan. At syempre si Kuya Dong. Ay, nag-i-email na rin. Kasi gusto niya na maging studio players. Gusto niyo ba yun? Yes! Ano ba? Ready na kasi sila. Kayo ba? Ready na, studio audience? Yes! Ayun, simulan na muna natin sa pagpapakilala ng ating mga players for today. Please welcome our player number 1, Ari! Hi mga ka-Unleash! I'm Ari! Hi mga ka-Unleash! I'm Ari, 20 years old from Quezon City, Bachelor of Performing Arts. Major in theater yung course ko. Ang pet ko, 3. Kakatil sila, which is bird, si Puti, si Eric, at si Lalaki. Kasi siya lang yung nag-iisang lalaki. Huli kasi siyang nabili kasi nga kailangan pala ng lalaki sa kakatil para dumami sila. And yung best feeling ko bilang owner, ginigising nila ako tuwing umaga. Hindi literal na lumalapit sila sa akin, kundi nag-iingay sila. May ginagawa silang sound, parang kinakantahan nila ako. Yun yung best feeling for me kasi sila lang yung walang galit sa akin na magpapalambing talaga agad-agad at nakakawala yun ng stress. Ang pinakamahirap naman po sa akin ay kapag pag-iaabot, di ba malamig sila, pero pag-iaabot ko yung daliri ko minsan, madalas tinutuka nila kapag gutom. Yun yung mahirap. Kasi syempre, mahirap ding mag-provide ng pagkain, lalo na parang ang tawag dito, bibilhin mo pa, syempre, kapag walang pagkain, dun sila nagwawala and such. Or kapag ayaw nila ng pagkain or may iba silang gusto, yun yung mahirap kapag hindi mo nabigay kung anong gusto nila. Yung way para mag-express yung mga birds ko ay tinatawag nila ako or kakanta sila. Like literal na yung sipol. Ganun. Ang message ko para kila Eric, Puti at Lalaki ay sana hindi sila mag-away-away. Kasi lagi silang nagtutukaan, which is usual for birds. Pero yun lang, naawa lang ako kapag may nalalagasan ng balahibo sa kanila. At syempre, maraming salamat, Ari. Ano mo ba, cravings ko yan? Kasi gusto ko mag-Ariana Grande. Ay, palaban si Ari. Pero, bongga ng intro niya. Tignan naman natin si player number 2. Hello mga ka-Unleash! Ako si Nix! Hello mga ka-Unleash! Ako po si Nicole or Nix. 19 years old na po ako, nag-aaral. Currently taking up Bachelor of Secondary Education, major in English, sa PUP Santa Mesa po. Meron po akong pet, dog po siya, si Chuya. Pero, hindi niya po ako mahal. Hindi niya po ako mahal. Yung kuya ko po yung nag-adopt sa kanya mula sa tita namin. Tapos, actually kami po yung close dati, pero sila na yung magkatabi ngayon. Sa kama po kasi yung natutulog. Social.
Pero ngayon, di niya ako pinapansin. Lagi ko siyang ginugulo. Yung best part po ng pagiging pet owner is may nagugulo ako. Nonchalant po, ganun. Or kaya paglalapit ako, lalayo siya ng lalayo. Tinatawanan lang nila ako, hindi sila nakaka-relate sa akin. Ay, gumising po ako tapos inalikan ko yung aso ko. Mag-good luck ka sa akin. Hindi niya po ako pinansin. Siya po yung motivation booster ko kasi. Hi, Chuya. Sana matuto kang mahalin ako kasi masakit talaga yung one-sided na relasyon. Lalo na ako yung nagpapakain sa'yo, nagpapaihi, ganun. Sana mahalin mo ako at maging mabuti kang aso. Meron pa tayong third player. Ito na siya, Aisel. What's up? Mga ka-unleash, it's your girl, Aisel. Hi mga ka-unleash, ako si Aisel. From PUP Manila, taking Bachelor of Science in Electronics Engineering. 19 years old, and meron po ako isang pet. Siya po yung pinakauna kong pet, si Macchiato. Pero yung tawag po namin sa kanya is Maki. And yung best part po para sa pag-iisang dog owner is yung thought na may nag-iintay sa akin pag-uwi. Parang yung home ko, naging home siya dahil sa aso ko. Yung makikita mo na tuwang-tuwa siya, tuwatalon siya kapag umuwi ka. Para po sa akin, yun po yung pinaka-feeling na walang makakapalit. Actually po, nung nakaraang linggo is muntik na po mawala sa akin si Maki. Sobrang, sobrang devastated ako kasi exams po namin nun. Tapos, to the point na hindi na po siya gumagalaw, as in, naghukay na po yung papa ko po dun sa bakuran ng tito ko. Kasi inaantay na lang po namin siya. Bale, humihinga na lang po siya, pero hindi na po siya responsive. And then yung time na yun, parang alam mo yun, di ko po ma-explain. Ang sakit-sakit po sa loob. And talagang lahat ng santo, tinawag ko na, nagsimba po ako at sinabi ko kay Lord na sana kung kukunin man niya si Maki or like makakasama ko pa siya is dalian niya na lang po. Kasi alam ko pong nahihirapan na po siya noon eh. Ganun po. So, nagulat na lang ako nung mga 12 a.m. Sinilip po kasi siya ni Papa ko ano na pong lagay niya. Nakita po namin siya, talagang nakatayo na po siya and parang, alam po yung miracle po talaga na nabuhay po ulit siya. Tapos ayun, binigyan po namin siya ng mga gamot, dextrose, para po maano yung immune system niya. And hanggang ngayon po, okay pa rin po siya. Hi, Maki! Alam mo naman, ikaw yung pinakaunang baby ko. And simula nung dumating ka, nagkaroon ako ng motivation, mabuhay ulit. Simula nung, parang ikaw nga yung binigay sa akin ni God, simula nung namatay si Lola. And sobrang thankful ako na nandyan ka palagi sa akin. Na feeling ko, kahit man di tayo magkaintindihan, ikaw yung pinaka nakakaintindi sa akin. I love you! Ayan na, nakilala na natin ang ating tatlong players at ang kanilang mga pets. Ang ating mga studio audience, ready na ba kayo lahat? Ready na ba? Ready! Players, maglalaro na tayo. Ready? Yes! Ready! Okay. Ang ating unang round ay tatawagin natin Jumble. Oy, ganito ang mechanics, makinig. May jumbled letters lang tayong makikita sa screen. May babasahin akong konting trivia about it at paunahan kayong hulaan kung anong word ang mabubuo nyo out of the jumbled letters. Kung sino ang unang makasagot, ng tama ha. Baka may palasagot lang kayo ha. Kung sino man ang makakasagot ng tama, meron siyang 1 point. At kapag naman mali, may chance yung ibang players na mag-steal. Gets? Yes! Ang ganda ng dimples mo. Dimples ba yan o wala kang baga? Nunal to ako. Okay, nunal. Grabe ang energy ng ating mga players. Pero bago tayo magsimula, let's test your buzzers. Aisel, can you check your buzzer please? Pulang-pula ang damit mo. Kagaya ba ng love life mo na mamula-mula? Hindi po. Ay! It's Pinsan ko si Rudy Baldwin. Kaya nakikita ko yan. May pwede ka bang i-share? Bakit hindi kasing pula ng damit mo yung love life mo? Nagiitim na po kasi
Iniwan niyo na ako. Charot! Ay! Okay lang yan, natalo ka sa love life, pero mali mo dito ka manalo, Aisel. Sana nga Palakpakan po. niyo naman si Aisel. Okay, ang kanyang buzzer at ngayon naman, next. She was a fairy, no? Ikaw ba ay mapula ang iyong hasang? Ang iyong love life? Wala po, study first. Fairy. Alam mo, pwede rin sa akin na nakaibigan ko, study first ko siya, pero hindi siya nililigawan. Ganyan na ganyan. Meron naman. Wala po. Focus muna sa school. Ako po yung nanliligaw. Ay, grabe. Oy, let's normalize. Let's normalize that. Hindi mo sinabi yun. Naman yung mga, school mate mo siya. Ay, sa mga nililigawan ko na. Mama, so, more than one, ilan yan? Mga 5. Hindi mo sinabi yun. Pwede ka ba mag-name drop na Joke isa? Ngayon naman, Ari. I love Ari so much. No, what I mean is, the energy and, Yes! Diba? Yes! Ari, can you guys say buzzer please? Wala, hindi ko magana. Ayaw sa'yo. Ayun! Ayun! Kailangan connected ka sa buzzer mo talaga. Yes. Did it. Yun! Happy naman? Very happy. Because? Here. Oh wow! Malalaman naman natin si Ari. Okay na ang mga buzzers nila? Ready na girls? Ready? Ito na ang ating unang tanong. Para sa ating first Jungle Jumble, ito yung clue, girls. One of the smartest sea animals in the world and are usually used in water parks and oceanariums for entertainment. Go! Pahirapan pa eh. Pahirapan pa. Sa kanya na lang. Tumunog naman. What is your answer? Dolphin. Dolphin! Paano ba ang tunog dolphin? Parang gano'n kasi sa ano. Parang nahihirapan. Parang tik-tik na to eh. Pero tingnan natin kung tama ang dolphin. Oy! Palakpakan naman natin, Lord. Tama ka ba? Buhay naman ang point. Napunta kay Ari. Girls, kaya pa to. Next, Jungle Jumble. It is considered to be the largest living rodent and is a native to South Africa. Go. Capybara, favorite ni Jenny Kim. Nino? Jenny Kim. Nino? Blackpink. Talaga? Capybara, yes po. Ano ka? Tawag dito? Bling. Bling. Yes. Bigyan niya ako ticket. Nanood ka ng concert? Wala pa pambili. Oh, Loser. Ako Uwi na ako. ako nakanood. Pero tama ba na yung hinahanap nating sagot, yung favorite ni Jenny na Blackpink, ang Capybara? Reveal? Oy! Palakpakan naman natin yun! At dahil dyan, nagkaroon na si Next ng isa pang point. Hazel? Habol po. Kaya yan. This is your third Jungle Jumble. The only bird that can Ano po yun? fly backwards. Ay! Kailangan naging isang ibon na lumilipad pabas. Wow! At least, ano to, Hazel? Hummingbird. Hummingbird! Check ka natin. Ayaw! Galing. Palakpakan nyo naman si Hazel. Tama. Nakakita ka naman ng hummingbird? Hindi pa po. Actually, yung naisip ko is yung Mockingjay sa Hunger Games. Ay! Hindi ko alam kung pareho sila. Si Hunger Games, si Katniss Everdeen. Yeah. Wow! Pero we have our fourth Jungle Jumble. Here's your clue. This little bird got its name from its ability to peck wood so hard and it does injure its head. Go! Ay, tari nanonood ng cartoon song. Answer? Woodpecker. Woodpecker! Si Woody Woodpecker ba to? Yes. Oy! galing. Hazel, paano mo nalalaman na ganun? Hindi, sabi niyo po kasi diba, peckwood. Woodpecker, Uy. peckwood. Ano? Tali. Ay, context clues po. Pag-ipek lang. Ang galing mo. Pero ano ba si Woody Woodpecker? Yung tumatakbo siya. Familiar? Alam na sini mo siya kain My God. At dahil dyan, Hazel, you got another point. Yes. Palakpakan naman natin si Hazel. Pero,
Kaya na, for our first round, ito pa, may bibigay pa kami isang point. Kung mahulaan nyo ng tama for our fifth and last Jungle Jumbo. Here's your clue. This is a semi-aquatic egg-laying mammal native to Australia. Go! Platypus. Platypus! Saan mo napapanood si Platypus? Cartoons. Prepare the platypus. Phineas and Ferb. Okay na ako. Okay na ako. Gen Z. Gen Z. Phineas and Ferb na si Platypus. Yes Pero po. tingnan natin kung siya ba'y hinahanap natin. Reveal? Flat. Si Platypus na at tama si Nix. Okay? Dahil dyan, bago tayo tumawid sa ating next round, let's review our scores for our round 1. Nix and Isel, you got 2 points. Palakpakan naman natin sila. Good job. And si Ari ay nag-iisa. Ang nag-iisang mahal na Ari. Yan! Savings ko, Ben. Yeah! 1 point ka pa lang, pero pwede ka pa humabo. Mga ka-unleash, round 1 pa lang yan, pero mukhang katapusan na nga ng friendship nila. Grabe. Boy, feisty. Pero, speaking of friendship, kakaibang friendship and love ang ina-offer ng ating mga pets. Kaya, show them how much you love them back by downloading Unleash, the first ever lifestyle app for your pets. Paano mag-download? Panoorin natin to. Yon! Kamusta naman kayo, ladies? Buhay pa ba? Yes. Buhay Ay, pa. parang hindi. Parang may papatayin na eh. Hindi, parang Parang may gustong manaksak. Oh! Ay, parang mag-ano ng friendship over na. Malapit na. Oh! Pero buhay pa. Buhay pa na. Yung dugo kumukulo. Ay, oy. Pero right now, it's time for the second round. Nagtatawagin natin for your information. Girls, ganito yan. This time, may general trivia questions tungkol sa mga pets and animals akong babasahin. At ang unang makakapag-buzzer, siya ang sasagot. Kapag tama, ito na, you will get 2 points. So, double round ito. At kapag mali, may chance namang mag-steal ang ibang players hanggang sa mahulaan ang tamang sagot. Clear? Clear. Clear? Okay naman sila! Kasi na nag-ready na, simulan na natin. For your information, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa is a 1974 film by Celso Ad Castillo starring which Miss Universe Beauty? Go! Ari. Gloria Diaz. Okay, 4 lang yan. Si Gloria Diaz, si Margie Moran, Pia Wurtzbach, and Catriona Gray. Bakit si Gloria Diaz ang naisip mo? Kasi kasabayan ko siya sa pinakamagandang height sa Barcelona. Ayun naman. Ako yung pinagpipilian actually. Akala ko kay Dan. Pwede! Pwede! Siguro tumatanda kang mabaliktad. At least pamata pa naman. Immortal. Kagandahan ko, no? Jared. Iyon! Pero wild guess, mukhang tama naman. Si Miss Gloria Diaz ba yan? Tama! Kaya daran niya. Iba talaga kapag matanda na. Grabe. Pero congratulations, Harry! Ikaw ang nagwe naman ng points this round 2. Galing. Here's your second for your information. Listen, ang Scooby-Doo ay isang American franchise tungkol sa isang nagsasalitang aso na nakakapag-solve ng mga supernatural mysteries.
Anong breed ng aso si Scooby-Doo? Go! Hindi ko alam. Spanish breed. Hala. So, saan mo napapanood si Scooby-Doo sa bakery? Siya yung nag-aalsa. I believe hindi ito Spanish breed. Siguro gutom ka. Gutom. Medyo hindi pa nag-dinner. Pagpasensyahan niyo na po. Okay lang yan. Pero Spanish breed is X. Isan and Ari, may chance kayo. Go! Sino na una? Hazel. Aspin na nasa Amerika. Inadap sa Amerika. Oo. Guys, napiti ko. Bakit hindi pwede? Pwede naman. Pwede magkaroon ng Aspen sa Amerika. Lalo na may mga passport na yung Yes mga... po. Meron siyang visa doon. Ha? May visa, Actually, diba? OFW siya eh. Ano na ba again? Napiti ko. Pero, Aspen is wrong. Ari, tignan natin. What is your wild guess? Ang alam ko lang po, wait lang, ang alam ko lang kasi na aso is Labrador, tas Golden Retriever. Kaya Labrador. Labrador? Maha ba yan? Maha Labrador? Napiti ko. Hindi po kasi. Hindi. Hindi niya nag-guess. Guys, sorry, medyo off yung humor ko late. Pero Labrador ba siya? Hindi natin ang answer since ikaw yung may last chance na makahula ng tamang sagot. Tignan natin. Oh! Great Dane! Si Scooby po ay isang Great Dane. Diba? Dati ko Pwede na. I love Scooby-Doo. Pwede. Sayang, hindi nyo nahulaan, hindi siya Aspin. Lalo na hindi siya Spanish breed. Okay, sa mga bakery dyan, mga nanonood sa alis. Shoutout sa mga kapatid. Alam nyo na, Shout shoutout out sa po. inyo, ha? Pero meron tayong third for your information. Ito, sikat ang Japanese cuisine sa mga exotic food and dishes. Ano ang tawag sa dish nila na hilaw na isda cut into thin slices at madalas na sinaserve with soy sauce and wasabi, and its name means pierced body in Japanese. Go! Si Ari muna. Spanish breed. Hindi niya alam. Nawala yung Japanese. doon. Napanis. Nawala. Napanis. Letter S eh. S. Spanish. Spanish. So wala, and one guess, okay. Isel, and next you have a chance to answer this question. Go! Isel, Isda na naka-piercing. ano daw? Napiti ko. Ano? Bagay. Pierce body po. So ang sagot mo ay? Isda na naka-piercing. Isda na Ay, nakaligaw. parang maganda yan. Pagpunta ka sa Tokyo, no? Shimasem, Konnichiwa. isdang naka-piercing. Isdang naka-piercing? Saan part? Sa helix. Hindi ko rin alam yung helix. Tagils. Sa Gil. Hindi sila makahinga. Pero mali rin si Hazel, hindi po isdang naka-piercing ang sagot. Next, may Alam chance ko ka. yan. Sashimi. Ano no? Sashimi! Sashimi, nakain ka ba ng sashimi? Di mo pinindot. po. Japanese. Parang alam na alam to ni Nix. Marunong ka ba mag-Japanese? Konnichiwa niya nga sa'yo. Ha? Napiti ko. Okay ka. Ay, may magkaiba pa. Ano pa yung meron ka? Konnichiwa. Konnichiwa niya nga sa'yo. Sumimasen. Ay, sumimasen. Thank you. Pero, mga Japanese, may mga friends tayo nag-comment, mga ka-unleash na mga nasa Japan. Kumbawa, ayan, chat-chat lang tayo. Pero next, tingnan natin kung sashimi ba ang tamang sagot. Oy! Palakpakan naman natin. Masarap yun. Sobrang sarap yung sashimi. Sana may magpadala po dito soon sa studio namin. Baka naman. Bakit? Look. Okay na to. Saling, dahil dyan, meron pa tayo, congratulations, naka-point ka. Meron pa tayo, fourth na for your information. Here's your question. Sa Filipino nursery rhyme na may tatlong bibe, sinong bibi raw ang nagsabi ng kwak, kwak, kwak? Go!
Isel, parang alam na alam mo, parang familiar sa'yo to. May talubi ba? At dahil dyan, para naman i-share mo naman yan, pwede mong kantahin na lang. Sample, sample, sample. Hindi niyo po na itatanong. Magka-concert na po kayo. Dati siyang bibi. Okay, Dati game. siyang big. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang bibe na nagsabi ng kwak kwak. Oy! Ang sagot ay... Ha? Napiti ko. So, dahil hindi na naisip, uulitin ka. Ano ang sagot? Yung bibe na may pakpak sa likod na isa lang yung pakpak. Yun nga. Nakata. Gusto mo pakinggan ka? Napiti ko. Wala na Tama naman siya. Na yung kung sino yung bibi na nasa likod, isa lang ng pakpak. Siya daw nagsabi ng kwak kwak kwak. Tingnan nga natin. Oy! Ganun na din yun. Ang may pakpak sa likod na isa, siya pala yun. Tama naman, palakpakan naman natin si Aisel. Pero nakapag-sample na si Aisel, ano naman si Nix pag nag-kwak-kwak-kwak? Pak-pak. Ay, ay. Very Tom and Demure. Very Tom and Jerry. Sobrang Latina. Yes. How about Ari? Paano ka naman mag-kwak-kwak-kwak? Parang pagkabi na nila. Di ba siya BBB? Yung bibi po nasa sabungan. Ay, okay. So, it's ano na, iteration. Modern na kasi. Modern na. Wala pa alam natin. Pero, congratulations Isel sa yung point. Pero this is your fifth and last for your information. May chance pa kayo nalabon. Ari, next, abot pa. Kumpletuhin ang English idiom na ito na ang ibig sabihin ay a sensitive topic that everyone is aware of but no one wants to discuss openly. Wala pang go! Ay, duda. Kasi ikaw hinahanap. Para wala na pang si Ari kasi hindi niya rin alam yung sagot. Ito yung English idiom. The blank in the room. Wala pa. The blank in the room. Go! The elephant. Elephant? The elephant in the room ba yan? Paano mo nalaman? Meron ka bang elepante sa kwarto? Bigla na lang siya mansa. Yeah. Wow! Tignan nga natin kung tama yung pop-up kay Aisel. Ay, oh! So, pag sinabi the elephant in the room, parang siya insensitive, gano'n. Mahusay ka, Parang Aisel. hindi siya allowed sa room kasi yung elephant malaki. Yung topic, parang hindi siya allowed. Hindi siya pwedeng makapasok sa room. English teacher. English major. Attorney Lilet Matchas, everyone. Sorry. Tama naman kasi si Nix ay isang English major sa Polytechnic University of the Philippines. Scholar, nagbayad. Scholar! Laging lumalaban. Ngayon ay lumalaban. Ngayon ay lumalaban. Magpaprotesta ba kayo? Pero dito na po, tapos na po ang ating round 2. Let's recap our scores. Ari, you got 3 points. Palakpakan naman natin si Ari. Nix got 4 points. Nix and our leading Isaac Leading Aisel na may 6 points. Oy! Congratulations, meron pa tayong last and final round. Ay nako, may mga twists and surprises tayo doon. Pero before we proceed to our last round, invite namin kayo na i-post ang pictures ng inyong mga pets sa comments below para ma-feature namin sila sa ating mga susunod na episodes. Katulad ng mga fans natin na nag-send ng kanilang pets. Kumukha po sa namin. Siya naman po ay, siya naman si Ginger at si Garlic. Hello sa iyo sa isang fur mom na si Ika Osingat from Quezon City. Palakpakan naman natin. Hi, Ka-Unleash! At syempre palakpakan din natin ang ating Ka-Unleash na si John Van Dam Luardo from Binyan, Laguna. Daming puppies. At syempre nandito rin si Ka-Unleash na si Miss Leslie Billones from Caloocan. Kasama natin ang kanyang mga pets na si Tikyo, si Snoopy at si Kay. Grabe naman! Ay, meron pa! Si
Rampula. Ayan, mga ka-unleash natin na Rampula family from Tondo, Manila. Kasama nila si Sky, ang ganda ng contact lens. Ang ganda ng mata. Ano to? German Shepherd. Husky. At dahil dyan, ang tukit naman nila, palakpakan naman natin ang ating mga ka-unleash. Ayun ganun na. Kung gusto nyo pong ma-feature, mag-comment po kayo dyan sa baba. And also, kung gusto nyo naman pong sumali, kagaya ng ating mga lovely players dito sa studio, mag-email lang kayo sa petitowinit@gmail.com with your name, contact details, and pictures of your pets. Or, pwede nyo na rin pong i-post ang mga pictures sa comment section sa baba. Okay? Sana makita-kita tayo dito soon sa studio. Oy! I love the energy. Perfect. Alright. This is now the final round. At ang magdedetermine kung sino ang tatanghaling Ultimate Pet Lord! Ang pinaka-pet malupet Lord. Sino kaya sa inyo? Ang round na ito ay tatawagin natin Bluff or Bluff! Bluff! Parang pabastos na ng pabastos yung naririnig. Well, anyway, mga ka-unleash, ganito lang yan, girls, May babasahin akong statement about pets and animals at kailangan niyong sumagot kung fluff, meaning true. At kapag bluff naman, false. Ganun lang, Medyo, alam mo yun, basically true or false lang ito, pero mas ginawa natin siyang animal-friendly, okay? Lahat ay sasagot using your mini placards na binigay sa inyo ng aming staff. Patingin nga. Okay, very good. So, kung sino ang may tamang sagot, ito na ang pinakamalaking quiz, ay magkakaroon ng 3 points. Okay? Yung mga kulelat dyan. I kept here. Kung nila mga kulelat, pwede bumaboy, So, ready na kayo, girls? Ready! Okay, let's go! And this is your first fluff or bluff. Sabi rito, only female mosquitoes bite. Is it a fluff or a bluff? Meron tayo ditong fluff, bluff, at fluff. Dalawang fluff. Dalawa naniniwala. Pero si Nix ay hindi naniniwala na babaeng lamok lang ang kumakagat. Bakit? Mahilig po kasi makagat yung mga lalaki. Wow! Sabi na, nangangagat din naman ng mga lalaki. Lamok. Girls, naniniwala ba kayo na female lang na mosquitoes ang nangangagat? Feel ko. Bakit? Kasi ang tawag dito, sila yung nabubuntis. Tapos parang feel ko yun yung source nila ng food. Para para may yung anak nila. Para may Para may Nutrition. So, nutrients. yung babae lang yung makakatanggap ng nutrients. Bahala na yung lalaking naman. Ikaw, Isel. Para po sa akin kasi di ba sa mga tao so kapag napapanood ko po yung babae po yung typical. Well, may mga kanya-kanya sila mga paniniwala. May kanya-kanya po sila paniniwala. Pero tingnan natin, reveal. Sabi dito, female mosquitoes bite to obtain blood, which provides protein for the po talaga siya. Dati kang lamok. Nakaganto ka na. Para tingnan sa camera, para. Nakaganon ako lagi. Para tingnan sa camera. Ang ganda ng lamok, may info. True. Isel and Ari, sila po ang may puhunan ngayon for our third round. Okay lang yan, Nix. Ngayon, here's your second statement. Here's your second statement. Snails do not slip. Again, snails do not slip. Is it a fluff or a bluff? Listen. Hindi na alam. Bluff, bluff, fluff. Bakit ka naniniwala na hindi natutulog ang mga snails? Feeling ko po kasi di ba ang slimy nila, so parang ewan ko kung may sila veins or what, ganun po. Oh, ang hirap din naman matulog ng malagkit tsaka slimy, no? Kayo? May susupo kasi ako. Napiti ko. May snail po ako sa bahay! May snail!
The views and opinions! Pwede naman kasi sabihin mo, snail na Hindi lang. kasi yun po kasi tawag po namin doon sa bahay. Ayun yung parang pangalan niya. Apo. And then, Tapos po, pinapanood ko kasi siya. Tapos, may nag-stay siya sa isang lugar, tapos feel ko, tulog siya. Kasi pag kinakausap ko siya, di siya sumasagot. Hindi siya nagmasagot. fairness naman, may point ka. Pero next, bakit bluff? Awawa naman po kasi hindi natutulog, di ba? Tama rin naman. Naawa siya sa tanong. Ano siya, yes, maganda ang heart ni Humanity. Phoenix. Tama rin naman, may mga point. Pero titignan natin kung naaliw ko ng babae. Tignan natin kung fluff ba to or bluff. Napiti ko na. Oy! Sabi dito, kaya bluff siya kasi snails will sleep for up to 3 years. Kaya pala hindi na ako kinakausap. Be, 3 taon siya natutulog, be. Kaya pala. Girls, here's your next statement. A group of lions is called a pride. Tama ba to? Is it a fluff or a bluff? Oh, nagkaisa. Nagkaisa ba ang ating mga dragon ladies? Kasi nga, lahat silang fluff. Naniniwala sila na ang tawag po sa group of lions is pride. Tignan nga natin kung tama ito. Oy! Basahin na natin. A group of lions is called with pride because of the lion's perceived regal status and nobility in the animal kingdom. Ay, so. Shout out sa ex-kong lion. Napiti ko na mataas sa kanya. Ay, sino yan? Hairline. Mataas sa hairline. Well, anyway, shout out sa mga lions natin dyan kung nanonood kayo dyan. Roar naman. Isang roar kayo nga, isang roar nga kayo. Napiti ko na. Ay, ikaw naman, Isel. Ha? Para siyang kiki-kiki, no? Isel, papahuli ka ba? Ganun kasi yung sa ano yung sa Metro Goldwyn Mayor. Pero, lahat sila ay nakakuha ng points. Palakpakan naman natin sila. Here's your next statement, girls. Tingnan natin ha, kung magkakaisa pa kayo. Crocodiles cannot stick their tongue out. Hoy, Hindi double. medyo ano to ha, palaisipan. Sa tingin nyo ba, crocodiles cannot stick their tongue out? Is it a fluff or a bluff? We have fluff. Oh, nagkaisa sila. Fluff, fluff, fluff. Bakit sa tingin nyo hindi kaya? Baka wala po silang dila. Hindi, may dila sila. Hindi na sila. Nakita mo? Nakita ko. Nakita ko. Pero, nakita mo na may dila ang mga crocodiles. Bakit hindi ka na? Kasi mas malaki yung jaw nila. In a way na parang siguro hindi nila malabas ng maigi yung tongue nila. Wow! Pero, sabi sa statement, is it a fluff or a bluff? Bluff. Oy! Ang sarap din ng mga tamang hinala. Yes. Tama. Sabi dito, girls, crocodiles cannot stick their tongues out because their tongues are attached to the roof of their mouth by a membrane, essentially holding it in place and preventing any movement. Nakadikit lang. Kaya pala. Namamangha kami sa mga questions dito. Gaganda. Pero ito, mamamangha kayo kasi ito na ang ating fifth and last statement. Oy! Sabi dito, starfish have 4 brains. Meron ba sila? Is it a fluff or a bluff? Bluff, bluff, bluff. Nagkakaisa pa rin po sila dito. Hindi po sila naniniwala na 4 ang utak ng mga starfish. Let's reveal. Oy! Galing! Grabe. Grabe. Paano nyo nakita yung future? Ano daw? Si Patrick. Bluff po yan! Kasi ang starfish, also known as sea stars, don't have a brain because they evolve a decentralized nervous system. This allows them to move without a central control center. Galing. Oh, I remember so many people. Congratulations! Walang naman natin. At dyan na po nagtatapos ang ating round 3. Pero bago natin, malalaman na po natin kung sino ba talaga ang ating nag-iisang ultimate pet Pero, gusto nyo ba maghawak-hawak kamay? Ay, hindi na. Ala, no. Grabe talaga.
be. Meron na dahil na Ganyan yan sila. Parang, Uy, magkakaibigan tayo. May camera, girls! May camera. Magkakaibigan tayo. Basikan niya kaibigan. good luck, girls! Ang ating unang i-announce ay ang nakakuha ng third place. Ang nakakuha ng third place ay si... Wala. Oh. Wala pong nanalo this round. Meron, syempre, no? Ang ating second place ay si... Cambodia. Nix. Nanalo ka daw. Second place. Pero alam mo ba mga ka-unleash, this is the first time na magkaroon tayo ng dalawang ultimate pet congratulations, Rachel and Ari. Kayo ang pinamahal na ultimate pet lord today. Oh my God! Palakpakan naman natin sa studio. Thank you po. Thank you po. Ay, oh! Thank you po. Alaga, may crocodile Ay, yan. makakain na ako. Hindi pa mo. Kala ko sa akin. Diba? Next, ano ako sasabi mo sa Unleash? Nag-enjoy po ako ng sobra. Tawagan niyo lang po kami anytime. Thank you po. Hazel, isa sa ating mga ultimate pet lord. Si Miss Unleash. Nagpapasalamat po ako sa mga taong sumusuporta sa akin dyan. Sa mga tao po na nandyan sa taga QC, Yeah. PUP, Carlos Albert. Pamilya ko po ito. Sikat na ako po. Thank you po, Unleash. Salamat, Hazel. At syempre, my favorite. I love Ari. Napiti ko. What can you say? First of all, magte-thank you ako sa Unleash kasi binigyan niya kami nito and na-enjoy namin. Especially sa kayo. Na-enjoy namin yung environment dito. Napakagaan. At saka, ang tawag dito, thank you rito, mapapakain ka rin yung mosquito ko na female lang, na crocodile ko na At saka, isa mo ang favorite na pet? snail. Okay. Say. Snail. Sa Tagalog? Suso. Oh, I love Ay, suso yan. Suso. So, the second fall to the second syllable. Suso. Ganun siya. Kaya thankful ako kasi na-invite kami rito and sobrang saya. Looking forward ako dito sa another episode. Oh, Yes. Thank you guys for playing with us. Maraming salamat. Thank you so Palakpakan naman much. natin Thank you ang po. mga players. Don't forget to download Unleash, the first social media app for pet owners and animal lovers. Sa Unleash, you can post pictures and videos ng mga pets nyo at kung kailangan nyo ng foods, ng toys, or any other supplies para sa kanila, meron din tayo niyan sa Unleash Animal Features sa ating app. Kagaya ng to mga nakikita nyo. Ayan. Lahat nandyan, mga treats, the diapers, shampoo, all natural, mga cat food, dog foods. Name it, nandyan yan sa Animal Features Unleash app. Oy, palakpakan nyo naman ang Unleash! Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Scan the QR code now sa inyong screen to download Unleash. See you again next episode ng nag-iisang online trivia game show tungkol sa mga hayop! Hayop!